Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po'y talagang pinagdiriwang natin ang isang dakilang kapistahan. Ito po ay ang pagkahari ng Hesukristo sa sanlibutan. At dito po, ngayong linggong ito at susunod pang araw, bago po Sabado ng hapon, ay tinatapos na po natin yung karaniwang panahon. At yung ating tinatawag na liturgical year, cycle A, ay tinatapos na natin dahil darating na po ang bagong taon ng liturhiya. No? At yan ay sisimulan sa mga linggo ng Adbyento, paghahanda sa araw ng Pasko at panahon ng Pasko, no? Kaya nga magandang pagnilayan, napakahalaga na sa pagtatapos ng taon ng ating liturhiya, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Hari ng buhay natin, hari ng ating pamilya, hari ng ating bayan, hari ng buong mundo, hari ng buong sanlibutan. At sabi nga nila, kapag dumarating itong huling linggo, no, ng karaniwang panahon sa pagdiriwang ng listahan, no, ay pinamumukha sa atin ating Panginoong Hesukristo ang dapat bigyang pansin sa ating buhay bilang mga Katolikong Kristiyano. At sa katisismo nasasaad po yan, 4 na bagay na dapat pagnilayan natin akmang-akma sa pagdiriwang ng pagtatapos ng taon ng liturhiya. Ano po yan? No? Yung una, kamatayan or death. Yung ikalawa, paghuhukom or judgment. Yung ikatlo, langit. Yung ikaapat, sabi nga, impyerno, no? Hell. Yan ay dapat nating harap. At aring tignan na mas magaan nating haharapin itong 4 na bagay na ito. Dahil sa Ebanghelyo natin ngayon, iba yung larawan ni Jesus bilang hari. Siya ay isang pastol hari. Pastol na ihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. At pag dumating ang takdang panahon, ipahaharap sa atin itong 4 na bagay na ito o 4 na realidad na ito. Yung una, kamatayan. Alam niyo, takot po tayong mamatay, di ba? Pero alam natin, maiksi ang buhay. Di mo alam kung kailan ka kukunin. Pwedeng kunin ka ng Panginoon ngayon o bukas, o pwedeng sa pagdating niya, yung ikalawang pagdating niya. Pero haharap po tayo diyan. At pag hinarap natin ang kamatayan, na alam nating pinto lamang sa mas higit na buhay, ito po ay pagharap din kay Kristong Hari. At yung ikalawang realidad ay dapat bigyan din nating pagninilay, paghuhukom. Si Jesus, bilang pastol na hari, mayroon ding paghuhukom dahil itatanong sa atin, anong ginawa mo sa iyong buhay? Naging mabuti ka bang tao? Naging maayos ka bang Kristiyano? Itatanong sa atin kung natupad natin yung misyon dito sa mundong ibabaw. Mahalagang tignan yan. May mga narinig tayong mga kwento, no? Pag dumating ang panahong yan, si San Pedro daw, isa sa mga kakaharap natin, hawak niya yung susi sa langit. Itatanong niya kung naging maayos yung ating pagsasabuhay Kristiyano. At wake-up call po sa atin yan. Dahil ang ganda ng sabi po sa ating ebanghelyo ngayon, no?
para malaman natin kung naging maayos ang ating pagsasabuhay Kristiyano, makikita natin, sasama ba tayo dun sa kambing o dun sa mga tupa? Kung gusto nating masama dun sa mga tupa, sinasabi nga dito, yung mga nauuhaw, nagugutom, yung mga walang matitirhan, yung mga walang kasuotan, yung mga nasa piitan, yung mga walang bumibisita, mga binabaliwala sa mundo, ating kalinga. Kumbaga parang sinasabi, nakita natin si Jesus sa kanila at mayroon tayong ginawa. Kaya iyan ang itatanong sa atin ng Diyos. Kung meron po tayong ginawa. Siguro narinig nyo na yung kwento. Merong isang pastor. Tinanong niya, paano ka pupunta sa impyerno? Ano ang sagot? Wala kang ginawa. Kaya nga, padadako tayo dun sa dalawang huling bagay. Di ba? Langit o impyerno. Pag tinanong ko kayo, saan nyo gustong pumunta? Siyempre, sagot natin, langit. Kaya tayo nagmimisa ngayon. Pero alam nyo ba, kahit sagot natin yan, gusto kong bigyan diin, yung pagpunta sa langit o pagpunta sa impyerno, ay pinipili natin. Pinipili natin dahil yung ginagawa natin sa lupang ibabaw, either papunta saan? Sa langit o sa impyerno. Kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng mabuti at banal at alam mong tinutupad mo yung nasasaad sa Ebanghelyo, nagkakawang gawa ka, papunta ka sa langit. Pero kung pinili mong maging makasalanan, walang pakialam, binabaliwala mo yung mga hikahos, iniisip mo lang yung sarili, yun, pupunta ka sa impyerno. Ikaw ang namili. Kaya nga mga minamahal na kapatid kay Kristo, siguro magandang tumbukin. Kung haharap tayo sa ating Panginoon Jesucristo ng hari ng ating buhay, hari ng sanlibutan, siya ba ay talagang naghari na sa ating puso? Dahil kung naghari na siya sa ating puso, ang lalabas at magiging bunga ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero kung hindi, pag-ibig lamang sa sarili at pagbaliwala sa mga taong nangangailangan. Alam nyo, si Saint Teresa of Calcutta may formula para makarating ka sa langit. Ang tawag niya po dito ay Gospel of the Five Fingers. Ano po yun? You did it to me. Kasi kung itatranslate natin sa Tagalog, yung nasa Ebanghelyo, hindi ba? You did it to me. Kapag tayo ay nakaharap sa ating mga mahal sa buhay, mga kaopisina, eskwela, kapitbahay, mga tao sa lansangan, tamang lingkod sa parokya, at may ginawa tayo sa kanila na mabuti at banal, nagkawang gawa tayo at nagpakita tayo ng pagmamahal, ginawa natin sa Panginoon. Ibig sabihin, naging hari na ng ating buhay si Kristo. Amen.